Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanong nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Now, before tayo adto sa unahan, alas ta mahigala kay kinini ang practice ta sa atong relihiyon, no? Alang sa kasayuran sa tanan. Kay naayuban mahigala nga maghimo-himog ilang kaugalingong pundok. Yang uban po mahigala na ilang kaugalingong kuan. Kay usay gud kining relihiyon, makadato masagud ni mga suking tigpaminaw. Makanahuna kag usahay makanahuna ka mga higala nga may siguro magtukod sa tag-ato. Pero magtukod kag imong pundok o kulto ba kana unsa nga relihiyon, siguro ang di po ka maka-offend sa uban. Kay kini nahitabo kag hapon sa barili mga higala, gipadakop gyud pare. Kining usa ka leader sa kulto kay nagsinggit-singgit naman po sa didto mahigala samtang nagmisa ang pare. Ila mang gisong ang simbahan mga higala sa Katoliko, unya nagsagit-sagit mga sukin tigpaminaw o gadi mao. Ayaw lang sa dana, no? Katuuban mahigalan, may uban mga tao ron labi na ning panahon mahigala sa pandemic. Nalisod ang panahon, lain-lain lang hunaan ang tao. Paghimo mo inyong kaugalingon, nya dunay mo tuon ninyo, bahala mo, pero ayaw mo paghimo og mga butang nga makapasakit pod sa uban. Just exercise your own belief. O doon na kay imong gituhan nga kaugalingong relihiyon, imong kaugalingong Ginoo, ala, why problema na? Kay niya man tas Pilipinas, niya man tay freedom of religion. Mao man ni nagkalahi nato dinhi may gala kun sa maadto ka sa laing lugar ngadto sa mga Muslim countries, with all due respect to mga igsoong mga Muslim. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa mga kaigsoon na mga Muslim nga naminaw nato karon. With all due respect nila, dunay mga countries pod like kini mga Malaysia day na may mga kuan ra lain-laing relihiyon dito, no? But ang uban ngadto sa mga Saudi nga area gyud sa Middle East, walay freedom of religion. Follow mo sa mga Muslim. Si Allah may Ginoo, di mo musunod, bahala mo. Ayaw mo dire. But sa ato, nasubraan po ning atong freedom of religion tungod sa kasubra na puti naghanang relihiyon sa Pilipinas. Puti naghana kayo. Anya, mag-uban po mahigala, magtukod-tukod og yang kaugalingon. Now, why problema na kay sako nang gingon niya tay freedom of religion. Ang imong pag-tuo mga higala, bahala ka. That is absolute. Bisag kinsa imong gituuhan, that is absolute. But mohimo na gani kag mga butang nga makapasakit sad sa uban, that's another story. Mo ni nitabo kagahapon sa usa ka leaders kulto nga nisung sa may gala sa simbahan sa Katoliko, nagmisa ang pare, iyang gisinggit-singgitan, kanya yang giina mga tayo magtuo na, nagsinggit-singgit kay demonyo na, mo na giingon may gala nga dili ko magabaan, di ko na sa magabaan kanang ta na inyong Kristong nagdupa, di na makatabang kay gilansang nga. Na inyon nga makagaba ra ba na? Di ko magabaan, di ko, na tuo mo gaba. Gidakop sa pulis, di, gabaan? Gabaan. Kini mga higala kung magtukod-tukod kag reliyon, labi na ning panahon na ron. Mura man kag panahon na ba, kining pandemic no, daghang kag munahunaan. Kay panalitan katulad nito sa Negros, tingali tungod sa kalisod sa panarbahos tuburon, o sa munahunaan, naghimo to Santo Niño kuno nga musayaw lang kuno kalit. Musayaw lang kuno kalit nga Santo Niño, pastilan Ginoo ko. Kadto nga Santo Niño mga higala, kini ni ang gipasayaw-sayaw to niya, daghan nga to nya mohalad ka, kakwarta-kwarta sad mga sukit tigpaminaw. Daghang mo na huna ron. May buntag naman ni Shilda Carlos nga naminaw sa nga programa may na emotional kay panupi sel niya, may man kamo tupi, di daghang patupi nimo, pero katong uban tingali nga krisis on, maghimog og galingon dahil Santo Niño to pasayawon me. Ang uban sad makanahon na sad tukod tag relihiyon kay kini mga nagtukod relihiyon nga dato man. Kunahon na ka nga dato kinilandaan manghigala mga ibutanta kana Ruben Ecleo naman sa iyang kaugalingong
PBMA ana. Nadato man. Panitan kinis Kibuloy. Na iyang kagulingong grupo. Paperting dato ah. So, di man likayan tingali sa uban mata mo nahon sad nga may mayo og magtukod na tag-ato sa. Kung kamao ka karon nga mo himo og kamao ka mo wali siguro, wa may problema na kung kamao kang mo wali pero og inon ta mahigalang di sa ka kamao mo wali diha na lisod sa na mga sukit ti paminaw. No? Og hinoon og mao lagi na kung kamao kang mo wali siguro dayken nga pareha kag kaliber sad sa winalihan nila ni Kibuloy na mapuydi na mga sukit ti paminaw. May man mo dagwali pero og inang winalihan sa nimo nga sa imong silingan di gini mo tuon nimo. Adi sad na mahimo mga sukid di paminaw, no? Unya kini ni ang nahitabo mga kagalaan katubitong sa mabitaw ato bitong gikuha ag reaction gyud Monsignor Joseph Tan adto katong sa Negros kay sayaw kuno Santo Niño na nag-viral na sayaw sa Santo Niño di man mo sayaw pud imong ibutang lang kinahanglan man gunitan tong usa ka tawo nya paguniton kas kamot di mo sayaw nga iya manggi sus maros ingon bitaw sa Aram Hines nako nga kamao mong kul pasayaw na turne astilan mga higala nya kini kong simbahan actually ang Roman Catholic Church dili basta-basta nga mo kuan dili basta-basta nga motuog milagro. Mo-pa-investigate na. Na may mga doktor sa simbahang Katoliko. Naman tayo mga expert sa Roman Catholic Church. In fact, ang nakanindot day no, ambot og karon batong kuana. Good morning day ni kinini ang Gunggong Amadora. Good morning naman ninyo. Iyang igsuon day, nindot kaayo day. Ang iyang igsuon nga doktora, ako lang isulti ninyo ha. Ang igsuon niyan doktora ni Attorney Amadora, mo'y nag-atiman aning kuana day. Kinisa ning bishop sa Bohol, kanang sa Tagbilaran. Si Bishop Kuan kinini ang abet yun, no? Ay, baya, lumo kayo mo mudagwali. Madto sa Roma, human naman siguro. Tuwa siya sa Roma. Karon ba today ang canonization? Karon Domingo, no? Nindot kayo. Kini si Kuan, kinini ang miracle mahigilan na Blessed Marie Rivere. Nindot kayo. Salamat kayo, Attorney Amadora. Iya kong gi-forwardan mga higala nga mga to sa Rome hasta gani iyang igsuon giinbitar sad ang iyang igsuon doktora kay maoy nagatiman sa kuanday may nagatiman sa pasyente ba kini ni ang naglisod bitaw kanang nagbuntis tong usa ka babae nga taga Bohol unya paghuman murag wa nay paglaom bitaw kay ingon ligi kanay mga beyond our control hasta doktor surrender god wa na lisod na ni so ni uli sa Bohol katong magtiayon unya nagpatabang sa mga madre dito dahil kining usa ka congregation nga nagtukod kini si kuan si Blessed Marie Rivere. Ilang tabangan og ampo. Nya pinaagi ani nga kwan. Muni nakausa nga ang kini nga milagro gigamit sa kwan, gigamit sa Rome nga maoy usa sa gigamit sa Rome nga dunay milagro nahimo og kanunay siya ugmang aw ni ka Domingo pa sunod Domingo pa inday ken. No? Sunod Domingo pa or kwan. Tuwa sa Roma. Last Sunday day humana. Kana itong nato ding May 15, no? Tuwa sa Rome pa hantod ron. Kay gikanonize man si kuan Blessed Marie Rivere. Kadtong milagro na hitabo usa to sa gigamit. Kining iyang igsuon ni Attorney Amadora nga doktora. Maoy usa sa ni handol ato day. Surrender ang doktor day. Ninduta no wadto nya tagbuhol na nato ni bisitaon ni Dayken. Ni surrender ang doktor. Unya ilarang gikuan lang nangayon na sa milagro na lang yun. Kaluis Ginoo na milagruhan gyud ni Dayken. Nya nang anak og tarong tong mga babae na kuan na katong mga madrid dito may natabang pagampo na ilang gisaligan, no? Og unya sa diha mahigalang kuan nanganak gyud ang karon gimbisigar sa Rome tinuod ba tong milagro. Di padad-an mga doctors apil si Bishop Abetio sila dito ilang gi-inspect dito ang mga kuan dito sa Bohol. Pag-inspect nila day ilang kuan gi-document yun na unya ang mga expert gikan sa Vatican, mga doktor sa gikan sa Vatican ni anhi gyud kay dili sa mo tuo lagi na yung milagro di mo tuo day noy. Pila ka tuig gud niya kwan. Ang bata gud karon nga natawo niya 6 years old na di ay. Ang bata karon. Pila ka tuig nga imbisigaray mga higala sa Vatican una gi-declare nga tinuod nga milagro. Miabot og mga karon 6 years old na bata. Mga 5 years ang ilang pag-investigate. Igamitan gud mga higala mga expert sa Vatican. Nga ni anhi. Gistudihan gud og unsa man ni kanang pwede ba ni nga madapa ba ni science
nakakonclude man ang taga Vatican day nga di na gyud kay ang doktor giimbitar man asa gani igsoon ni Atty. Maduro ron tuas Rome. Giimbitar kapil. Kay siya man may naghandle nga surrender doktor. Dahil ka makaingon ba nga lagi mga kon kana mga masikiton bitan dayon kanang surrender doktor paita surrender na mi ana. So adto ni naka sa faith nimo. Sige lang. Amo lang ning ikuan. O kinsa imong Ginoo ba? Panalitag Muslim na min surrender doktor. Sige lang amo lang iampon ni Allah. O inana panatong Katoliko, sige lang, amo lang iampos Ginoo. Patabang mi Senyor Santo Niño, patabang mi Mama Mary. Inana lang. Ato ning bisitaon day katuod ka ining kuan day kining sa mga Blessed Mary River dito sa Bohol. Oh, naaman day congregation dito ani. Nay mga madre dito ani. Ang nagtukod ni kini si Mary River. May nagtukod dugay ng katuigan ni siya nga kuan na dugay na ni namatay pero dunay mga milagro ba nga gihimo. Gibisigaran sa Vatican mo nang i-declare siya. Gi-declare siya, na-declare na di ay last Sunday. Nga usa sa mga santos. Taga Bohol may gimilagruhan na kasaman kay ang bata ron 6 years old na tuwa po sa Rome giapil da. Giapil dala. So ang Vatican di na basta-basta mo tuo oy. Giimbestigar mga higalag maayo og tinuod ba ni. Pagtan-aw sa mga doctors sa Vatican day kani nga sitwasyon, kani nga case, pwede pa ba ni? Ma-explain ba science? Di naman ma-explain science day. Di naman ma-explain. Sus Ginoo ko. Gi-declare nga kuan, milagro. Inana, kakuan pila ka years god. Pila ka years una gi-declare. Ang bata 6 years old na ron. Pilting investigate sa Vatican. Una sila ni-declare. Muna di na pwede man niya. Di ay ni sayaw Santo Niño. di na mo disyon niya. Milagro na. Considered as miracle dili. Kay nara ba po'y maghimuhimog milagro ng uban. So, muna, sa faith na, sa Catholic Church, no, with all due respect sa mga tinuhan, si gisulti na ni Bishop kon nimbawt akong balhibo day. Ko tinuod gyud dunay mga beyond our control ba. Na bisag kun sa relihiyon nimo ron nga naminaw nako ron. Bisag kun sa itong relihiyon na mo'y Ginoong gituhan mo na inyong dangpan. Panlitan Adventist ka o Iglesia ni Cristo ka. Di man mo tuog mga larawan or di mo tuog mga santos, Muslim kanang mga saksi niyo ba. Mudangop ka sa imong Ginoong nga gituhan. Doon na gyoy mga butang nga beyond sa tong control. Muna nga kanang faith sa ato dinis Pilipinas balaan ka na. Muna nga gi-consider gyud mahigala nga kining pagtuo. Doon tayo freedom of religion gyud Pilipinas. Pasagdahan ka, tagaan kag freedom, tagaan kag kagawasan kung unsay imong gituuhan. Kinilandaan akong amigo si Danny Caballero diri sa may Talisay, ni Daog Rabag Konsyal day no. Inday ken. PBM man sana ingon sa nga kuan mi istorya mi ingon sa ako atol ni kan sukat pa sa ginikanan to ming ikliyo katong senior ambot katong junior mga higala. Ingon siya nga kuan kana na ang mao may ilang pagtuo sa ako na sang respetaran magrespetaray lang ta ba kana pagrespetaray og pagtuo pareha ra nagrespetaray no kinsa itong gibutuhan tong eleksyon. Una nga ayon lang kay ikasakit no. So karon mga higala dito sa Rome gida ang bata murag gihangop ni Pope Francis pagani ang bata day no. Gipabless ni Pope Francis ang bata taon. Pastilan mga kaigalaan. Grabe ang kuan mo na nga kanang freedom of religion na ana. Pero siguro nga sa imong pag-exercise sa imong freedom of religion because that is provided under the Constitution. Sa imong pag-exercise di ka makapasakit sa feelings pod sa uban. Mo ni tabo gabi gahapon. Nga kini ni ang kulto mahigala nga leader, iya masang gisong dito mga higala sa samtang nagmisang pare. Unya iya man gisingit-singitan, singit-singitan man niya, ikaw demonyo nang kana iya mogtuo. Makasamo ka sa santos nga misa natural. Yamin kag di pa magkagaba na kanang pagdakop sa pulis na priso karon gaba man na. Ayo pod respetaray lang tag relihiyon, respetaray lang tag pagtuo. Kay kaning Katoliko magod sobraan magod kabuutan sa nito mga pare. Mo na nga labi pag si Father Salo Candado day mo imong sulungon dito di man tumusukol gyud taon ha. Mike, si Father Giovanni na kay itong dramas di HP. Nga kani mga pare na to, kay kalmar man ni kayo, no? Sayo nun ra. Ayaw, tagay respitar. Kay testingin ninyo, kanang mga Muslim. Kanang Muslim ron, mag-ampos na, maghapa-hapa ng mga Muslim og ampo-ampo. Testingi og samok-samok. Di ba, paminaw ko, tingali niya hinuog. Dila lagi way labod nimo, Timan ay gina. Magada kulto ko no be. Ato inon nga dong
Ayaw lang ni Katoliko sa mukha kay kining pare na mga talawan man eh. Asa katong Muslim kuno be, naa sa mambaling ay. Ining ampo nila ron, sulimni lang ampo. Unya human yango-yango na maghapa-hapa day. Kana mo testingig samok-samok. Kaya sige kuno be. Minaw ko, di gyud ka maabdag pulis. Ipadakop kas pulis, di gyud ka ipadakop siguro pulis ana. Di ka gyud kagawas moske. Mana, anak lang, respetaray lang tao. Bisa ka ng Iglesia ni Cristo. Paso ng Iglesia ni Cristo, mag-ampo na sila. Nya imong samok-samukon. Paminaw ko, di na minister mo tawag pa sa pulis. Mao kana nga, ayaw, katambag na kunistanan ha. Og unsay inyong gituuhan nga relihiyon. Og unsay kulto ninyo diya. Ayaw mo pagsungsong simbahan taon kay maka-offend mo sa religious feelings sa usa ka magtotoo. And that is punishable under sa revised penal code. Nana mahigala sa article 133 sa revised penal code. Ato sa dawato na report ni Radyoman Paul Lauro, nining leader sa kulto nga gipadakop sa pare, human nagsamok-samok sa misa. Yes, Paul? DYHP Tata RMN Report. Radyoman Attorney Rupil, padayong gitanggong karon sa Barili Police kini si Jerome Villarin, 46 anyos, nga taga Sitio Tagaytay, Barangay Bito, lungsod sa Barili. Isa Paul, sa man nga atong telepono, mura magpalikog adjust kuno kay mura sakit mas dunggan. Okay, yes, go ahead Paul. Okay, ana. Okay, go ahead. Radyoman Attorney Rupil. Okay. Niadto gid sa altar Paul, katong maong lalaki Paul. Pag-recap Radyoman Attorney Rupil, Mayo 8 nagmisa ni si Reverend Father Phil Sigo. Dito ni siya, unya nagpaso-paso ni dito niya, nanghikap atong mga santos, iyang gitandog, matugi badlong siya, niya itong higayuna. Unya, na-patch up na to, napapauli ra, na kalma lang, uban sa iyang mga membro, iyang mga sakop, mga babay, makita niya sa atong so di lang day kining leader mo ini Supak Paul, ani Song Paul, hasta yung mga membro apil pag song dito simbahan. Diya to yung mga kuyog siya, Radyoman Attorney Rupil, giap-iap to nga mga almost 20 persons, no? Sagol na to, na laki, na mga babay, makita so may ngan ko no ilang grupo. Wa man ni sila, wa may gihisgot ang atong kapulisan, Radyoman Attorney Rupil nga. Lahi po ning grupo nila ni Brad Doring, katuto ang gidakop sa NBI. Pero ang imong tan-aw lang Paul, standby Paul, gamay lang Paul. Amo kan tawag speaker sa linya kay murag nagdaot na ng telepono, murag magsakit kas dunggan. Standby. So kini dunay grupo-grupo inanay god, magunahuna ka ato kung kag imong grupo, kini ra ba siya taas og buhok may gala, taas po kuno hay bungot. Unya nagkuan man, dili man na imong simbahan, di pud pwede nga mo adto ka haod ka dupa-dupa ka sud simbahan unya na samok na hinuon nabungkag ang ilang kuan. Ang kinini ang pagpahigayon dito og Santos nga misa. Nalisod sa mga sukit ti paminaw. Ato nga balikan si Radyoman na Paul Lauro. Yes, Paul? DYHP Tata RMN Report. Okay, gamay lang kay mga higala. Ato nga balikan mga sukit ti paminaw. Kining mga paghitabo mga kaigilaan, dito ni sa Barangay Mantalungon, Barili. Niadto ning adlawng Domingo. Nahitabo kini mga sukit ti paminaw dito sa Mantalungon. Kining Mantalungon day mao ni ang kuan. Daghang mga utano no, mao ni ang daghang mga kuan dito. Kana mga repulyo, mga kuan, Barili na nga kuan nga Mantalungon. Unsa man tong usa nga Mantalungon katong sa Dalagit. Pareha ra ba ning Mantalungon, Dalagit o Barili, sumpay ra nino? Di lahi pero nagi pa mga utanon ani daghan. Ini mga Mantalungon, mga sukit ti paminaw kay nindot ang ilang kuan ba. Sa Barili na nga Mantalungon na ay merkado na ay mga hayop nga anha mapalit, Barili. Katong usa nga Mantalungon, Dalagit. Mga kuan sad to. Pero maora ni sila day nga kuan kana na ang nay mga utano no nga daghan. Kay kuan mo sila kanang ilang ang ilang mangyuta da banindot kayo, no? So, murag dito gani nangumpra si DJ Boy K og mga repulyo. Katong naghimo tag pantry day. So dito nya do na po ni donate sa dato DJ Boy K. Mantalungon nga Dalagit, vegetable basket of Cebu. Mo na. Ba't kining Mantalungon Barili daghan po gyapon mga kuan, murag gana man magtapok ang mga tao day.
tabuan, no? Tabuan. Mulabay ka dito, daghang kayong kuan. And then simbahan dito mahigala nagmisa ang pare. Uy ni adto ni sung maning leaders kulto gyang mga kaubanan. Naundang nga misa so sato para Radyo Man Paul. Balik na sa Paul ro. Yes, go ahead Paul. Yes. Radyo Man, Tony Ropil. Okay, so May 8 pa di ay nanaday ni. May 8 Radyo Man na Tony Ropil, nagsamok-samok na ni siya daan unya walang patugi padakop sa pare. Gipauli lang, gipakalma lang sa atong kapulisan, gibadlong lang, unya gipagawas, unya pagka bisperas na sa pista dito sa San Isidro Labrador sa Barangay Mantalungon Barili, medyo Sabado, niadto na po ni siya dito. Unya pagka Domingo nibalik na po gyud sa siya. Dito pagka Domingo na kay mao naman ni ang kahugan jud dito sa San Isidro Labrador sa Mantalungon Barili. Dito, grabe naman dyan ang iyang gikuan. Atol sa humili ni Reverend Father Phil Suico, wali na to siya, nisud og kalit ni si Jerome Villarin, kuyog ang iyang mga hinanib, mga 20 kabuok, na mga babae, na mga lalaki, makita sa itong video diya, naapay murag matanon pa magkay ng bayana, no, dauton, murag iapil sa kiglalis po sa pare ba. So, nisud dito, na siyak ang pare kay ni siyagit man ni si Jerome Villarin nga kanang jeep pamulong sa pare dili kana iyaha. Iyaha kana sa demonyo. So dito siyak ang pare Radyo Man Attorney Ropil diha dayon si Reverend Father Phil Suico miundang sa iyang homily. Iyang gi-amaman, iyang gi-pagawas pa nahinay hangtod nga diha sa gawas diha may pulis ni desisyon din ang pulis sa pag-arrest dayon niya. So dayon ni siya gipasakay makita sa atong video diha nga gipasakay dayon siya naka t-shirt og puti na siya na higayuna kay katong the other day ni atong miaging mga adlaw nagsulob ang siya orange nga t-shirt. Yung imo ni siya tan-awon siya postura Radyo Man Attorney Ropil bungot perting taasa, buhok na perting taasa. Mao na siya dagway sa kanang mga nagkuan kay parehas kang kuan Brad Doring. Brad Doring, taga-asog buhok kuno hay. Diyos amahan. Murag murag panahon sa mga Hudiyo ba? Pwede to nga murag siya Kristo or siya baka mo nagpadakop ni Kristo. Mao na. May yun ana ba? May ana. So mo to, sige naman yung sige yaw-yaw, bisag diyan na siya gawa sa simbahan Radyo Man Attorney Ropil sa San Isidro Labrador Parish Church sa Barangay Mantalungon Barili. Sige naman yung siya yaw-yaw, mo to puwersa na siya sa atong kapulisan kay perti naman yung baldaha sa misa, selebrasyon sa kapistahan sa Barangay Mantalungon Barili Radyo Man Attorney Ropil tungod sa iyang gihimo. Onya, back up niya kining iyang mga sakop. So gi-arrest siya, gida siya sa police station, unya gahapon gipahigayon ang iyang mugshot. So gi-mugshot ni siya, gipreparar ang kaso, unya matod pa ni sa atong hepe sa Barili Police, si Police Major Felicissimo Aranas Jr. Karong adlaw nagwat sila sa information from fiscal para i-inquest na nila ining maong suspetsado Radyo Man Attorney Ropil na napakaroon sa ilang detention cell. Nya plano ron sa atong kapulisan sa Barili nga ilhon kadtong laing 20 ka mga sakop ni Jerome Villarin na kuyog niya sa diyang iyang gihimo ang skandalo o paggang sa Santos nga misa. Kinahanglan gyud nga mailato. Apilon to pasagag kaso Radyo Man Paul. Mo na importante. Ilhon to nila usa-usa aron ilang i-apil og kiha Radyo Man Attorney Ropil. Mao ni ang plano ron ni Police Major Felicissimo Aranas Jr. ang atong hepe sa Barili Police, no? Kining iyang andam nga atubangon nga kaso niining maong nga suspect lugar nahog og ang complainant na niini si Father o Reverend Father Phil Suico. Kining gitawag nila iyan ginganlan kining complaint interruption of religious worship. So mao ni ang file nga complaint.
sa pare batok ni Jerome Villarin kining nagpailang cult of faith healer leader diya sa nga taga barangay o taga sitio Tagaytay barangay Bito lungsod sa Barili. So ditinado ni siya sa pagkakaroon na Radyoman Attorney Rupil. So mailhan na tong lain pang mga kaubanan malagdi to manibat ron ay perting si Paaraba dato ni ining Barili radyo. Oh, sipa kita na Paul. Sipa kita diha. Kanaw ta diha padung bukid no. Hapitan ng radyo, di HP na diha Paul. Kanaw na. So makadungog jud to sila. So posibleng manago na ni. So ay mo panago no kay isog biya kay silang idasdas dito sa simbahan Radyoman Attorney Rupil makita nimo diha. Oh, ay lang mo tago nya mo na gani ikiha mo tubagalan ninyo ang kiha di man mo dakpon sa dayon anak kay di naman ni madaog hot pursot kay ato pa man ning Domingo ikiha lang sa regular nga pagkiha regular filing lang ni nya regular preliminary investigation but kini si Jerome inquest ning iya so maditso na ni ron o di ni makapiyansa mapriso na gid ni no unya samtang magdagan ang kaso. Now ang katong uban nga mga kaubanan simpatiyahin na lang to ninyo si Jerome. Unsa may tawag nila niya? Ginoo ni nila Paul or unsa man? Mao ni ilang leader dito, maog ni Ginoo nila. So kuyugan diyan ni nila dito, perting yaw-yaw ng mga babae diya nga makita lang sa video nga murag halos na lang tulisyuko nila si Reverend Father Phil Suico Radyoman Attorney Rupil, no? Yaw-yaw pa na diyang usa ka babae nga murag iyang lantugi diyan pag-ayo mga di mao ang iyang mga gipanulti taliwa sa misa. Tistingan na to og unsa na ilang kwan. So ipatubang na ninyo ni no kamong naminaw mo karon tambagan mo na ko dili to mautong inyo. Pwede mo mag himo mo inyong relihiyon, mag-worship mo asa dapit yung simbahan, hala pag duko mo taman sa ginhawa dito pero ayaw mo panong og laing simbahan. Kay punishable gina under sa revised penal code, no? Unya karon to naman inyong Ginoo baka nila ni Jerome Villarin. Mas mayo inyong ubanan lang to ninyo dito aron nga ma-enjoy lang sa tuwason. Adto sa simbahan Radyoman Attorney Rupil adto pagpunsisok mo dito sa police station. Bisitaha dito ang inyong leader no. Ang inyong giubanan ni atong Domingo. O kuyogi dito, magbigil baka mo diha sa gawa sa police station. Inyong kwan so ay mo panago kay mura mag wa naman noong kayo siguro ni Actos Police Station ni Jerome si Jerome ra usay gidakop Paul Jerome ra usay gidakop si Jerome ra usay gidakop kay unya iya mga membro nga ni kuyog niya ni abiban niya karon wa naman kuno pakita Paul wa may ni bisita bisag usa sa police station na lagi samot nakadungog ron sa atong broadcast basig makaingon po to si Jerome ron nga kwan amahan ko nganong gibiyaan mo ako wala anak ko sana mo membro ko nganong gibiyaan ninyo ako Nawinaw man mo ron, ato ninyo dito. Ang inyong gipakita nga kaisog atong Domingo, mao'y himuan ninyo to. Pagtapok mo dito, bisitahan ninyo. Ay inyo gaing nag-inusara dito sa bilangguan si Jerome Villarin, no? So mo na ito iawag nila. Nya doon ay kaso aning kwan. Kay siyempre, ang pulis ani atong i-challenge ang pulis sa kwan. Sa Barili. Ilhan ninyo tong kwan. Katong 20, dali naman to ng baryo Maniday. Kining baryo, dali naman ang mailhan. Isa ni mga membro. Yan ay mga Katoliko sa dina nga nanimba. Daghan man kay fiesta man ipa-execute ang affidavit. Para nga, kuan ba? O mag-uban sang tanan dito sa prisuhan, mas mayo. Ilang tiwason ng ilang pagtuo dito sod. Radyoman Attorney Rupil. So, mao ni o mag-abot sa dito ni Brad Doring, mas mayo pud Paul. Pwede pa daw sila sa CPDRC og dini kapiyansa Radyoman Attorney Rupil. Kay probinsya man so ato ni CPDRC og ba inquest ni mga kini gini makapasaylong pare ini magkonbikto magini padong di amo na nga namay mga video namay daghan nakakita dito nang hasik man sa simbahan binuang chagit yaw-yaw jud yang gi kuan jud yung gi atubang ang pare nya kanang babae pon makita sa tong video iya pong gi komprontasi ang pare no mura sa kuan sige pakita na mo no kana inyong kaisog ngadtong Domingo inyong gi bulabog ninyo ang Santos nga misa atubangan na ninyo ang mga kaso niya nga ipasaka sa atong kapulisan batok ninyo no ilabi na nining ilang leader nga si Jerome Villarin
So mo ni radyo man ato ni Rupil ang atong pag-imbestigar po nining maong hitabo diha sa simbahan sa San Isidro Labrador sa barangay Mantalungon, lungsod sa Barili. Kasama mo sa RMN Patrol ako yung radyo man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat, Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Kini kong Katoliko mahigala, mao man nila madaog-daog sagot kay sa mga pare day, di man lagi pod mo nga mong hagit na sumbagay ng mga pare ito di man pwede. May Padre Giovanni na kay musukol. Pero inon ta kini mga pare may kilala pas Padre Salo day, samanto Padre Brian Flandes. Buntag niyo na mga pare, ato mga amigo daghan kani mga pare itong amigo niya atong enumerate ni pagtindaghan naman kayo. Kini ni ang Father Darwin Gitgano dito sa Bohol. Dili man na manukol. Mo po ilang daw-daogon pero muna pag practice mo sa inyong relihiyon, practice lang mag inyo. Kisa inyong Ginoong gituhan hala pag kuan mo o mag-unsa na inyong style, magluhod ng Katoliko, ang Muslim higala maghapa kana inyo og magtuad na sige, way magbuot. Pero siguro ala nga di ka maka-offend sa lain nga relihiyon. Ayaw. Kanang labi ng Iglesia ni Cristo imo nang sumuk-sumukon? Ambot lang. Kanang Muslim ay, naimuski anang mambaling. Mga maing tao na sila day. Kanang mato mga igsoon mga Muslim dia. May buntag nyo dia sa mga kwan ato mga kaigsoon na mga Muslim. Assalamualaikum ninyong tanan. Pero maghapa-hapa na sila bag upang Ramadan ana. Nya sulimning hapa-hapa nya imong sumuk-sumukon na singgit-singgit ka na basig sila po imubawas og Allahu Akbar ha. Testing kini si Brother Kwan, kini si Jerome. Be kana ko ng mga Muslim daron naghapa-hapa nya mo testing og singgit-singgit sod. May kagawas kas muski. Rana, magrespetaray lang, moro na pinaka-importante. Natay freedom of religion, unsay imong gituang Ginoo hala, tuuhin na. Siguro alang di ka maka-offend sa feeling sa uban pod nga lain pog relihiyon. Kay pareha man ta. Na kay freedom of religion kini po uban nag-exercise pod sila sa ilang freedom of religion. Katoliko ning amo, kamo pod kulto ng inyo, di apoy uban saksin ni Jehova, ilang Ginoo pod mahigala Jehovangan, di apoy uban Yahweh, di Yahweh Elohim, lahi-lahi. No? Allah, lahi-lahi ta. So magrespetar ay mao gina importante. Kaya atong konstitusyon nag-ingon nga doon freedom of religion but ayaw glapas pod. Freedom to believe is absolute but freedom to act on one's belief, that's another story. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Number one. Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Justisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.